Isang babae ang nagsisisi. Namatay siya nang hindi man lang naalagaan ang anak niya ng mabuti. Ngayon, dumating siya sa Tasso Carré Hotel at hindi niya alam kung mapapatawad niya ang sarili niya. Tahimik si Neko habang naglalakad sa hallway, parang kulang sa tulog. Sa kabilang banda, alerto na si Rory. Magaan ang tono niya habang kinukwento na may truck sa kwarto niya. At doon, inamin niya kay Neko na nabundol siya ng truck. Sa totoong mundo, nasa comatose siya. Buhay pa technically, kaya may chance siyang bumalik. Pero sa hotel na ito, hindi pera ang bayad. Oras. At kailangan niyang mag-ipon ng sapat para makabalik sa mundo ng mga buhay. Sa gitna ng usapan nila, bumukas ang pintuan ng lobby. Isang babaeng bagong guest ang pumasok, matapang ang lakad, matalim ang tingin, at may ulong brass knuckles. Pero may halong kalituhan sa kilos niya. Si Neko at Rory ang nag-asikaso sa kanya. Pinakita ni Neko ang kwarto niya, na base raw sa sarili nitong mga alaala. Pero wala pang emosyon sa mukha ng guest. Parang puting canvas. Naiwan siyang mag-isa sa kwarto. Napansin niya ang isang resignation letter na naka-address sa isang establishment na Snap Rose. Sa tabi nito, isang listahan ng pangalan, at litrato ng 2 taong blurred ang mukha. Tumayo siya, lumabas, at pumunta sa bar area kung saan may mga umiinom. Habang nag-iikot siya sa hotel, nadaanan niya ang kusina. Tinanong niya kung nasaan ang chef, at laking gulat niya nang makita ang batang si Rory ang nagluluto. 14 pa lang, pero marunong na sa lahat. Natutong magluto sa libro, natutong tumayo sa sariling paa. Tahimik siyang tumingin sa bata, at sinabi, halos pabulong, na baka katulad nila, pinalaking mag-isa. Habang naglilinis, tinanong ni Neko kung may naalala na ang guest. Umiling ito, dismissive, parang iniiwasan ang tanong. Kasunod nito, kinausap ni Neko ang hotel manager. Gusto niyang malaman kung paano nagsimula si Rory sa hotel. Dati raw, carousel ang nasa ulo niya. Hirap itong alagaan. Pero nang nagpakita ang cookies na dinadala ng nanay niya, at ang tiara na may pangalan niya, doon unti-unting bumalik ang alaala. Isang memorya ang lumitaw noong mas bata pa si Rory, umiikot sa carousel kasama ang mga magulang niya. Pero alam niyang may problema. May utang ang pamilya nila, laging wala ang magulang, kaya natutunan niyang maging independent.